Ito pala yung mga araw na sunod-sunod ang pag-ulan at talaga namang masama ang panahon. Buti na nga lang at sumakto tong panahon na to na wala nang pasok ang eskwela. At alam na kapag maulan talaga namang napakasarap lang humiga, napakasarap lang humilata lalo na kapag malamig. Alas 9 na nga to ng umaga pero kailangan na rin namin bumangon gawa ng meron pa kami imi-meet up at meron kaming bibilhin na pyesa. So nauna na nga magising si Papa B tapos maya-maya naman ay ginising niya na ako at paalis na nga daw kami. Kaya ako dito na ako sa sasakyan mag-aalmusal. May dala-dala pang akong sandwich dyan. Syempre naman takot magutuman. Tiyas. At ito na nga pagdating nga namin dito ay nandito na yung aming kamit up. Hinihintay na pala kami. Kaya sabi ko nakakaya naman pero sabi ni Papa B malapit lang daw kasi siya dito. So mabilis nga lang yung pag-pick up namin pagkatapos ay diretso naman kami dito sa isang Japanese restaurant na amin talagang gusto. Kaya lang minsan lang kami makakain dahil nga naman syempre kapag Japanese food talaga namang may presyo. Pero ganun pa man bumili kami ngayon. Bibili pala kami ngayon dahil sabi ko napakalamig talaga. At si Papa B nga ay nag-crave siya ng sukiyaki. At nagustuhan nga rin talaga ng mga bata ang sukiyaki nila at naging paborito na nga rin namin talaga. Yun nga lang, minsan lang kami makabili dahil gawa nga yung presyo ay talaga namang medyo mataas din talaga. Mabuti na nga lang kahit na maulan ay hindi naman matraffic kaya nakarating na kaagad kami dito. At nga pala bago pa kami pumunta dito ay tumawag na ako para magpaluto at ipipick up na nga lang namin para hindi na kami matagalan maghintay. Para nga pagdating namin doon ay ako lang bababa para kunin yung aking order tapos si Papa B ay hintayin lang niya ako hindi na siya magpa-park. Pagkarating ko nga dito ay naghintay lang ako na ilang sandali dahil inaayos lang na yung aking order gawa ng pang takeout nga at syempre inaayos din ang resibo. So ganito nga lang pala yung place nila. Tingnan niyo naman parang bahay lang pero napakasarap ng mga pagkain dyan. Kung hindi mo talaga alam na restaurant to, hindi mo siya papasukin dahil kahit sa labas pa lang parang bahay lang talaga siya. At pagpasok mo dito sa bahay ay talaga namang parang bahay lang talaga. O diba, paulit-ulit lang ako. Pagkakuha ko nga ng order ko ay bumalik na kagad ako sa sasakyan at ayan nga medyo maulan pa rin at mahangin. Kaya ang payong kong libre na choking ay kawawa naman. Naman ay pauwi na kami. Sa gantong panahon talaga masarap mag-joyride. Tipid sa gas dahil hindi mo kailangan mag-aircon. Napakasarap ng hangin, napakalamig. Pero mas masarap pa rin ang humilata pag ganitong maulan lalo na kapag babangon ka. Meron ka nang nakahandang sabaw na hihigupin. At syempre, aminin kapag gantong malamig ang panahon, napakasarap kumain ng kumain. At syempre, maglabing-labing. Tiyas, wag ganan. So speaking of pagkain nga, ngayong pauwi na kami, ang dami ko naman talagang nadadaanan na pagkain. Nag-crave ko sa Siopaw ng 7-Eleven, ayun, nadaanan ko na. Tapos madadaanan ko naman dito yung Jollibee. Pakasarap ng Jollibee spaghetti sana ngayon. Kaya lang bigla kong naalala, tag-ulan nga pala ngayon, baka bukas umulan ulit, wala na kaming kakainin. Kaya besh, kalma ang cravings. Pero syempre dahil mahal ngayon, ikakalimutan ko na muna yon. Pero dadaan pa rin naman ako sa palengke gawa ng kailangan kong bumili ng panghapunan namin mamaya. Dahil nga maulan ng panahon, kailangan may nakaimbak na pag oras ng kain, magluluto na lang. At itong si Bunso nga ay talaga namang tuwang-tuwa sa ulan. Ayan, gustong-gusto niyang mahawakan ng ulan. Kung lumakalaki ka lang sana ay paliliguin na kita sa ulan pero wag na lang, baka ikaw ay sipunin. At nga pala, tapos na kami mananghalian dyan, hindi ko na naipakita sa inyo. Ito naman ay magluluto naman ako ng hapunan. May natira pa akong isda, 3 piraso na sa ref lang yan. Ngayon lulutuin ko na at syempre isasama ko dun sa mga napamili kong ulam kanina. At talaga namang hanggang ngayon ay malakas pa rin ang buhos ng ulan. Talagang nag-enjoy siyang mag-uulan. Itong lulutuin ko palang ulam ngayon ay madalas ko tong ulam noon nung bata pa ako dahil marami kaming tanim na gantong gulay sa likod bahay. Kasimple ng pagkain to pero napakamasustansya. Unang-una, lalo na kung yung gulay mo ay sa hardin mo lang napipitas. Yun nga lang, yung sardinas nito ay hindi na siya ganun ka-healthy para sa ating mga matatanda na. Kasi syempre, bawal na to sa mga matataas ang asid. Pero ang sabi naman ng doktor, ito para sa mga bata naman ay okay pa ang sardinas dahil source siya ng omega-3. Basta wag lang daw araw-arawin. Syempre, lahat naman ng sobra ay talaga namang nakakasama. Gaya ng pag nasobrahan kayo, mapapagod kayo. Chas!
Huwag kang ano dyan, kung ano-ano iniisip mo. Ang sinasabi ko gaya ng pagtatrabaho, sobrang pagtatrabaho, pag sobrang napapagod ka, baka magkasakit ka. Kaya nga dapat balanse ang buhay. Trabaho ng katamtaman, saya ng konti, bakasyon ng konti, tapos syempre kailangan may pahinga. Ganun din yun sa ating mga kinakain. Minsan fast food, minsan healthy food. At mas madalas talaga nating kainin ang healthy food para hindi tayo magkasakit. Dahil katawan natin ang ating puhunan sa araw-araw nating laban. Tiyas, ang dami ng sinabi. Samahan niyo lang ako magluto itong aming hapunan. Basta madalas itong pagkain sa probinsya. Kayo ba? Saan ang probinsya nyo? Can you comment down below? Ay, ang arte. Sana panoorin niyo hanggang dulo. Ay, nabasag. At nga pala, require ang 4 na itlog na yan para sa aking 4 na itlogan. 4 na maliliit na itlogan dahil mahilig nga talaga sila sa itlog. Naluto na nga tong aming hapunan kaya napakasarap na nito. Naaamoy, diba? Ako naamoy ko talaga. Napakasarap nito sa bahaw o kaya sa bagong lutong kanin. Salamat sa panonood at salamat din sa pag-follow. Bukas ulit!